Sa ulo ng ating mga balita. Native Pig Propagation Program, tuloy-tuloy ang pag-arangkada. COVID-19 update sa Marinduque. Alamin. Noel Nieva, tatakbong bukal ng 1st District. Robredo, sasabak na rin sa presidential race. Di tamang storage ng imported chicken sa palengke, delikado sa consumer. Inuman sa Romblon, nauwi sa krimen. 15 patay sa 5.9 magnitude na lindol sa Pakistan. Bodybuilder na si George Peterson, natagpuang patay. AJ, inamin ang panliligaw sa kanya ni Aljur. 2 magsasaka, itinumba sa sakahan. Update sa lagay ng panahon sa Marinduque. Alamin. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila. Mga bayan sa lalawigan ng Marinduque. Unahin natin ang bayan ng Buwak. Magtungo tayo sa bayan ng Mugpog. Sundan ang bayan ng Santa Cruz, gayon din ang bayan ng Torrijos. Dumako naman tayo sa bayan ng Buenavista at bayan ng Gasan. Ako po, si Romeo Matac Jr. ng Philippine Information Agency, Marinduque. At ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. At sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Sa pamamagitan ng propagation program at pakipagtulungan ni Governor Presbitero Velasco Jr. at Speaker Lord Alan Velasco ay matagumpay na naipamahagi ang 79 na benepisyaryo o naipamahagi sa 79 na benepisyaryo mula sa 14 na barangay sa bayan ng Torrijos ang mahigit 300 mga biik. O sabi po dito sa ating salita ay mga bulaw. Bawat isa sa mga ito ay nakatanggap ng 3 palakihing baboy na maaaring magamit sa pagpaparami ng mga ito. Ayon kay Velasco, ito ay upang matugunan umano ang mataas na demandang native pig sa Marinduque. Patuloy ang kanyang suporta sa industriya ng pag-aalaga at nang sa gayon ay mabigyan naman ng agarang trabaho at pagkakakitaan ang mga kababayang Marinduqueño na nawala ng hanapbuhay bunsod ng umiiral na pandaigdigang pandemya. Dagdag pa nito sa pamamagitan ng programang ito ay magkakaroon ng pagkakataong bumangon at maitaguyod ang kanilang pamumuhay. Samantala, dumako po tayo naman sa COVID-19 update sa Marinduque. Walang nadagdag na bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan as of October 6, 2021. Sa pinakahuling monitoring ng Provincial Health Office, mayroong 388 na COVID-19 active cases sa buong probinsya. 29 ang naitala sa bayan ng Santa Cruz, 33 sa bayan ng Torrijos, pinakamarami sa bayan ng Buwak na nagkapagtala ng 150, 28 sa bayan ng Mugpog, 64 sa Gasan, 84 sa bayan naman ng Buenavista. May 2,607 na gumaling mula sa kabuuang 3,135 na tinamaan ng sakit. Wala namang naitalang namatay nitong October 6 mula sa kabuuang 140 na nasawi sa ating lalawigan.
Para naman sa ating eleksyon special coverage sa lalawigan ng Marinduque. Formal na naghain ng kandidatura bilang board member o tinatawag po natin na bukal ng 1st District ng Sangguniang Panlalawigan ng Marinduque, si Noel Nieva. Pamangkin ng yumaong gobernador Bong Nieva Carrion at ng butihing mayor ng Buac Army Carrion at apo naman ng unang gobernador ng Marinduque na si Gobernador Juan Nieva. Si Noel Nieva ay isang bihasa sa larangan ng komunikasyon at public relations na may 30 taong karanasan sa pagsusulong ng mga advokasya sa larangan ng turismo, agrikultura, kalusugan at kalikasan. Isa sa mga pinakatanyag niyang kontribusyon sa bansa ay ang biyahe tayo ng Department of Tourism, ang kanyang naging sandata sa DOT mula noon hanggang ngayon upang mapalawak ang turismo sa buong Pilipinas kasama na ang lalawigan ng Marinduque. Sa kasalukuyan, si Noel Nieva ay nakikipag-ugnayan sa mga dalubhasa para naman sa pangunahing programa ng kanyang The Nieva Project. Ang pakay ng pangkalahatang adhikain na ito ay upang palaguin at payabungin ang industriya ng Marinduque Black Native Pig sa pamamagitan ng sistema at makapagbigay ng mas malaking kita sa pagbababoy ng Marinduqueño. Anin Nieva sa pagtakbo niyang ito, nais niyang maging instrumento sa pagsasakatuparan ng mga hangaring umunlad at mapabuti ang buhay ng mga kababayan sa Marinduque. Bukas aniya ang mga mata niya dahil nakikita niya ang mga hinakit at pagdurusa at handa siyang maging boses ng unang distrito at isulong ang kapakanan ng bawat Marinduqueño. Mula sa ating election special coverage ay dumako na mula po dito sa lokal na balita ay dumako naman po tayo sa atin naman pong election 2022, the Marinduque News special coverage ng election 2022. Nagsumiti na nga po kahapon ng kanyang Certificate of Candidacy para sa 2022 presidential election si Vice President Leni Robredo. Suot ang pink na ribbon kasama ni Robredo na naghain ng COC sa Comelec, Sofitel Harbor Garden Tent ang dalawang anak nito na sina Tricia at Aika at kanyang abogado na si Romulo Macalintal. Tatakbo po si Robredo bilang independent candidate sa halip na sa ilalim ng Liberal Party. Bago ang paghahain ng COC, unang inihayag ni Robredo ang kanyang pagtakbo sa kanyang tanggapan kaharap ang kanyang mga taga-suporta. Sa kasalukuyan ay inanunsyo na po ng nasabing partido ang magiging running mate ni Robredo at ito nga po ay walang iba kundi ang tubong Marinduqueño na si Senador Kiko Pangilinan. Mga kababayan, magbabalik po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas at sa pagpapatuloy po ng ating programa mamaya ay makapiling naman po natin ang acting election officer ng bayan po ng Santa Cruz. Dito po yan sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Antabay po kayo mga kababayan, magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang mga hanap buhay. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vacunation! Bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vacunation. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine.
Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Resbakuna kontra COVID-19. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vacunation! At muli po tayong nagbabalik sa atin naman pong balitaan sa sentro ng Pilipinas. Ako pa rin, Romeo Matac Jr. ang inyong nakakapiling at naghahatid po ng mga pinaka-komprehensibo at pinakahuling ulat naman po at updates sa atin naman pong special coverage ng eleksyon 2022 sa lalawigan ng Marinduque. At mga kababayan, sa pagkakataon pong ito ay makakapiling po natin live mula po dyan sa bayan naman ng Santa Cruz via phone patch ang kanila pong acting election officer. Sa katauhan po ng napakasipag na si Miss Veronica Fidelino, magandang hapon at welcome po sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Magandang hapon po. Yes, sir. Hello, good afternoon. Opo, naririnig niyo po ba ng maayos, ma'am? Yes, sir. Loud and clear. Okay. Ma'am, kumusta po ang situation natin dyan sa bayan ng Santa Cruz sa kabila po na ngayon ang huling araw para naman po sa mga gustong maghain ng kanilang mga certificate of candidacy, those who are interested na mag-join para sa election 2022 at maglingkod dyan sa bayan ng Santa Cruz? Okay, right now po, yung mga for city, meron pa po tayo ng mga independent candidates na po. So right now po, meron na kita total of 36 or nag-file for candidacy. So kasama ng position for Mayor and Sangguniang Bayan. Hello, ma'am. Ma'am, Yes, babalikan po namin kayo at dadial ho namin ng maayos dahil mukhang medyo nagkakaroon ho tayo ng problema sa inyong linya Saglit lang po. Okay. Babalikan lamang po natin si Madam Veronica Fidelino, ang kanilang acting election officer. Tatawagan lamang natin dahil para nagkakaroon tayo ng problema sa kanya namang komunikasyon. Samantala, mga kababayan, kayo po ay patuloy pa rin nakasubaybay at sumusuporta at nanunood sa atin naman pong balitaan sa sentro ng Pilipinas, kung saan nga po ay tayo po ay sabayang sumasayang papawid sa pamagitan naman po ng Lucky 7 Channel 3 sa mga bayan po ng Mugpog, Gasan at Buwak. Kayo din po sa ating social media platform ng Marinduque News Network at Philippine Information Agency. Mga kababayan, babalikan po natin si Miss Veronica Fidelino, ang acting election officer ng Commission on Election ng bayan ng Santa Cruz. Nandiyan na po ba kayo sa linya, ma'am? Yes po, sir. Nandito na. Alright. Mas mainam na po, loud and clear? Yes, sir. Opo. Okay. Ma'am, ngayon po ay kanina po ay sinasabi ninyo yung situation o yung update po dyan. Pakiulit nga po, ma'am. Ngayon po kasi as of 4:23 kanina, 4:23, meron pang mga nakapida for magpa-file po sila for candidacy for Sangguniang Bayan member. Opo. So, Kasalukuyan pa po namin chine-check ngayon yung kanilang mga COC kung kumpleto na. Ganun. opo. Ma'am, sino-sino na po ba yung naghain ng kanilang mga certificate of candidacy?
Okay, for your information, right now, meron na tayong 36 candidates. So kasama na dito ang mayor, vice mayor, and sangguniang bayan member. So we have 3 candidates for mayor. So ito ay kabilang sa mga sumusunod na mga partido. Isa sa Lakas CND, NPC, and PRP. So ito yung mga candidates natin for mayor, ha? Okay, number 1 po ay si Miss Geraldine Morales del Rosario. Para po siya sa Lakas CND. And then Marisa Romasanta Red Martinez for mayor ng National People's Coalition or NPC. And then pinagpile po natin kanina si Doc Tonton Uy or Antonio Dumawig Uy Jr. ng People's Reform Party. So for Vice Mayor naman po, we have 4. Kabilang din po ito doon sa mga sumusunod na sabi ko kanina mga partido, Lakas CND, NPC, and PRP. Pero meron tayong humabol na independent candidate for Vice Mayor. So ito po sila. For Vice Mayor po na naka-CND, si Mr. Sancho Noblejas de la Rosa. For Vice Mayor po ng National People's Coalition, si Harold Ured. Vice Mayor po ng People's Reform Party, si Ms. Amelia Lailo Aguirre. At yung tinutukoy ko po kanina na independent candidate for my Vice Mayor is Mr. Medwin Rico Hermoso Manuel. For Sangguniang Bayan member, medyo madami to, no? We have 29. So, 7 andito ang galing sa Lakas CND. Isa sa Aksyon Demokratiko, 7 independent candidates, 8 galing sa People's Reform Party, at 6 galing sa National People's Coalition. So, iisa-isahin ko, ha? Sige lang po, ma'am. For National People's Coalition, ito yung mga candidates natin for Sangguniang Bayan member. Si Mr. Edgardo Rodelas Rihano, Crenesa Pastrana Constantino, Rebo Joshua Ramirez Red, Armando Gonzalez Quijano, Dolan Kirby Grimaldo Murillo, Leonora Fernandez Caraan. For Lakas CMD team naman, Joam Merano Morales, Santos Romasanta Valdivieso, Mayolo Pax Milicia, Senon Regio Palmieri, Alexander Brian Dinadi, Norma Halotpot Rico Hermoso, Ibert Oliver Peñaflor Regio. For Aksyon Demokratiko, we have 1, si Mr. Isagani Regio Redilla. Independent candidates, 7 po ito, Rustico Kimora Reynoso Jr., Peter Narvaez Riveros, Modest Ray Peñarubia, Crisanto Basco Barcelona, Ferdinand Paredes Mandalihan, Maurice Albert Morales Esplana, and Nelson Gonzalez. For People's Reform Party, we have Orlando Tanunez, Rickson Milicia Rius, Annalisa Esplana Perilla, Eduardo Ayala Pitit, Randave Orlina Regalia, Armando Murillo Palma, Dennis Franco Rico Hermoso, and Mr. Edwin Tagderica Frente. So right now, meron po tayo naka-line up na, ilang pa ini? Isa na lang independent candidate na nakapila dito, nasa harap namin sa ngayon. Alright, oh yes ma'am. Napakarami po ng gustong maglingkod sa bayan ng Santa Cruz. Yes. Opo. Ma'am, gaano po ba karami na yung as of nung sinara natin yung voters registration diyan po sa Santa Cruz nung September 30 kung meron po kayong datos na mga boboto naman po diyan sa inyong bayan? So, nung September 23, naka 135 applicants kami noon. So, ina-expect namin na by over 11, medyo hindi pa yan eh. Hindi pa ganun kadami yung magpaparehiso ng October 11 to 15. Expect na natin yan kasi alam niyo naman ng mga Pilipino, di ba? So, October, kasi ang extension natin is from October 11 to October 30. So, eto sabihin ko na po sa inyo, sa mga mamayan po ng Santa Cruz, ang ating pong schedule, October 11 to 15 ay gagawin po sa opisina po ng Office of the Election Officer. Diyan po sa may ibaba, sa may dating palengke, katabi po ng Municipal Engineering Office. Pero from
October 18 to 30, balik po ulit kami sa gym kasi ina-anticipate po natin ang pagdami po ng magpaparehistro. Ano po, kasi last 2 weeks na po yun eh. Yan na po yung talagang, kumbaga, dumadami yung nagpaparehistro. Ini-expect po namin na meron pang hahakutin ulit ng mga magpaparehistro galing sa iba't ibang barangay at saka magpapatransfer din po galing po sa kabila. Alright. Nako, maraming salamat po, Ma'am Veronica. Maraming salamat din po. Baka meron pa po, ma'am, maliwanag po ito, ano? Apo. Sarado na po o opisyal nang magsasara ang lahat po ng mga offices sa lahat ng Commission on Election offices sa buong Pilipinas. Maliban na lamang po, ano, correct me if I am wrong, ano, halimbawa may nakapila po dyan sa inyo kasi I understand it's up Yes, till opo. until You're 5 correct. Oo. up until 5 in the afternoon. Pero kapag may Yes, nakapila opo. po Yes. kayo, pipilitin nyo po yung ma-accommodate. Tama po ba? Yes po, yes po. Ay, kasama po sila doon sa ililista natin. May queuing po tayong tinatawag. So, pag 4:45 at meron pa pong mga tao dito po sa loob ng area kung saan nagpapile po ng candidacy, i-entertain po natin yon provided kumpleto po yung kanila pong certificate of candidacy. Kasi alam naman po natin until 5 p.m. lang po tayo. Ano po? Pero kapag nakita po namin na meron pong nakapila pa at kumpleto po yung kanilang COC, pipilitin po nating matapos yun kahit po gaano pa sila karami. Ano po? Ayun, so maliwanag po yun, ma'am, ano? Baka meron pa po kayong naisipabot sa ating mga kababayan. Please go ahead po. Okay, sir, ulitin ko lang po, ano, baka hindi aware yung mga karamihan po ng mamamayan po dito sa Santa Cruz kasi palipat-lipat kami ng pwesto dahil na rin sa kaliitan po ng space namin doon sa baba na pagdesisyonan po namin na ganapin po ang filing of candidacy dito and yung pong ating continuing registration or yung ating extension. So for 11 po, October 11 to 15, since hindi naman namin ganon ini-anticipate yung kadamihan po na magpaparehistro, doon po muna kami sa opisina po, Office of the Election Officer sa may tabi po ng Municipal Engineering. And then on October 18 to 30, katapusan po, yun po kasi October 30 Saturday, meron din po kami noon, yun po yung last day. Dito po kami sa may gymnasium. Ano po? Yun lang po, sir. Maraming salamat po, ma'am. Napakasipag po Maraming ninyo. salamat din po. Ay, salamat, At sir. sinasaluduhan po namin lahat ng mga kawani at empleyado ng Commission on Election Office dyan po sa bayan ng Santa Cruz. Napakahalaga po ng inyong update, Salamat. madam. At nawa po ay talagang dire-diretso at maganda ang kalusugan dahil kayo po ngayon ang tumatay yung mga frontliners natin ngayon. Salamat, sir. O yan, yan po ang tinig ng atin naman pong acting election officer ng bayan po ng Santa Cruz, si Miss Veronica Fidelino. At mga kababayan, magbabalik po tayo sa balitan sa sentro ng Pilipinas. Makalipas lamang po ang ilang mga paalaala. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vacunation! Res bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vacunation. Samantala, nagpapatuloy po tayo sa ating namang balitaan sa sentro ng Pilipinas.
Sa balitang pambansa, delikado o mano sa consumer kung ang mga imported na manok sa palengke ay hindi na ilalagay sa tamang temperatura. Sinabi ni Dr. Noel Lumbo, head ng Institute of Animal Science sa UP Los Baños, na isa sa pinakamalaking problema ng mga imported na manok na binibenta sa palengke ay ang hindi tamang storage ng mga ito. Aniya, nawawala ang meat cleanliness at sanitation ng mga manok kung hindi na ilalagay sa tamang temperatura ang poultry meat. Paliwanag pa ni Lumbo, posibleng magsilbing sanhi umano ng sakit sa mga consumer ang hindi tamang storage ng mga manok. At sa atin namang balita sa Mimaropa, nauwi sa karumaldumal na krimen ang masayasanang inuman sa Sitio Agtinga, Barangay Camili kagabi, October, ito pong nakaraang araw, matapos pagsasaksakin ng isang lalaki ang kainuman nito. Kinilala ang biktima na si Yolito Guyo Gabriel, 51 anyos, magsasaka, habang ang sospek ay kinilalang si Eli Salvio Gabat Jr., isang laborer. Ayon sa Alcantara Municipal Police Station, bandang alas 10 kagabi nitong nakaraang araw, habang nagiinuman umano ang dalawa, ay nagkaroon ng pagtatalo sa dalawa at ito ay nagkasugatan. Ilang minuto pa ang nakalipas at biglang bumunot ng kutsilyo si Gabat at pinagsasaksak ang biktimang si Gabriel. Agad na tumakas ang sospek matapos ang krimen, habang ang biktima ay sinubukan ng mga residente ng Sitio San Don Modesto Formeles sa Senior Memorial Hospital sa Look, ngunit idineklara itong dead on arrival. Naglunsad na ng manhunt operation ang kapulisan laban sa sospek para sa ikauhuli nito. Maharap ang sospek sa kasong murderer. Samantala, sa balitang pandaigdig, nasa 15 katao ang nasawi matapos ang magnitude 5.9 na lindol sa southwestern Pakistan. Tumama ang lindol sa bulubunduking bahagi ng Harnal District sa Balochistan Province. Ayon sa US Geological Survey, na may lalim ang lindol mula 20.8 kilometro hanggang 9 na kilometro. Nagdulot ang lindol ng malawakang kawalan ng kuryente at pagkasira ng mga kabahayan. Samantala sa balitang sports, natagpo ang patay ang kilalang bodybuilder na si George Peterson. Ayon sa kampo nito, nasa Orlando ang 37 anyos na si Peterson, o kilala din bilang si The Bull, nang matagpo ang patay ito. Nakatakda kasi itong sumabak sa Mr. Olympia competition. Hindi naman binanggit ng kampo nito ang sanhi ng kamatayan ni Peterson. Kinilala sa mundo ang bodybuilding si Peterson na sumasali sa iba't ibang kompetisyon sa buong mundo. Nawagi ito ng Classic PC competition sa 2019 Arnold Classic noong 2019. Mga kababayan, may mga mahalagang patalastas at paalala lamang po ang Department of Health. Narito po yon, mga kababayan. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vacunation! Samantala mga kababayan, sa atin naman pong balitang showbiz,
Kinumpirma ni AJ Raval na totoong nililigawan siya ni Aljur Abrenica ngayon. Sa naging pahayag ng aktres sa isang radio station ay naibahagi nitong nagpaalam pa umano si Aljur sa buong pamilya ng dalaga. Matatandaan nitong Hunyo lamang ay napabalitang nagkahiwalay na si Aljur at ang asawang si Kyle Padilla. Napag-usapan naman daw ni na AJ at Aljur ang tungkol dito. Kung sakaling magiging opisyal na magkasintahan sina AJ at Aljur, ay wala na raw pakialam ang dalaga sa mga sasabihin ng tao tungkol sa kanilang relasyon. Samantala, sa atin pong tampok na balita, nadiligan ng dugo ang isang sakahan matapos na pagbabarili ng hindi pa kilalang sospek ang dalawang magsasaka sa gitna ng sakahan. Kinilala ang mga nasawi na sina Rufo Angelica, 50 anyos, residente ng Barangay Tibaw, Cotabato, at Sinon Simpino, 51 anyos, ng Barangay Green Hills, President Rojas, Cotabato. Batay sa report ng PNP, naganap ang pamamaril sa may sakahan sa Barangay Tibaw ng nasabing bayan. Lumalabas sa investigasyon habang nagtatrabaho ang dalawa sa sakahan na pagmamayari ng isang June Nietes ay bigla na lamang dumating ang mga sospek na armado ng matataas na armas at walang babalang pinagbabaril ang mga biktima na tinamaan sa iba't ibang parte ng katawan na naging sanhi ng agaran nilang kamatayan. Matapos ang krimen, mabilis na tumakas ang mga sospek sa hindi pa malamang direksyon. Nagpapatuloy ang ginagawang pagsisiyasat ng mga otoridad sa nabanggit na karumal-dumal na krimen. Para naman po sa lagay ng panahon dito sa lalawigan ng Marinduque at sa buong Mimaropa. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang inaasahan sa Kabikulan at Northern Samar. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog ang mararanasan sa Oriental Mindoro. Dito po sa lalawigan ng Marinduque at bahagi ng Romblon. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Hilagang Silangan hanggang sa Hilagang Kanluran ang iiral sa Kabikulan at Northern Samar na may katamtaman hanggang sa Maalo na karagatan. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa Timog Kanluran hanggang sa Timog Silangan ng iiral sa Oriental Mindoro, sa Marinduque at Romblon na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. Dito po sa bayan ng Buwak ay naranasan natin ang medyo, sabi nga ni po sa salita natin, ay maalungahit na panahon at bagamat ang panahon ho ay hindi natin talaga maintindihan dahil minsan ay nabagsak at nabuso ang ulan. Kaya paalala ho sa ating mga kababayan, lagi po kayong magdala ng anumang uri ng pananggalang o pampandong pananggalang sa katawan, partikular po ang payong at sombrero. Ang araw po ay lulubog alas 5:38 ng isang magandang hapon. Mga kababayan, tayo po ay sabay na sumasayang papawid pa rin sa Lucky 7 Channel 3. Dumarating sa inyong mga tahanan gamit po ang cable Channel 3 at sa social media platform ng Marinduque News Network at Philippine Information Agency. At sa atin po mga kababayan na sabi nga ni po ay pagkain pangkaluluwa. Ito po ang nakapaloob. Ayon po sa aklat ng Marcos, kabanata siya mga talata 23. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Mga bagay o mga salitang maaari nyo pong pagbubulay-bulayan bago po kayo tumulog, magpahinga ngayong gabi. At nakalipas na naman po ang ating isang linggo kung saan ay nagsama-sama po tayo dito sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Magkarinigan at magkapanooran pong muli tayo sa kaparehas na oras at himpilan. Dito lamang po yan sa Marinduque News Network sa ating programang balitaan sa sentro ng Pilipinas. Tumutok po kayo at umantabay dahil araw-araw po tayo nagbibigay at oras-oras po tayo naghahatid ng mga pinakahuling kaganapan ng ating naman pong special coverage ng eleksyon 2022. Ako po, si Romeo Matak,
Mac Jr. ang inyong naging tagapagbalita. Kasama po ang aming kasamang anchor na si Adrian Rosales. Sa bahagi po ng technical ay nakapiling natin si Direk Mark Cesar Ola at si Mr. Santino Latorena. Nandiyan naman po sa bahagi ng produksyon si Mr. Jopit Lumagbas at kasama ko po sa Philippine Information Agency Marinduque si Mr. Maki Nardo. Magkakitaan at magkarinigan po tayo sa darating na Lunes sa kaparehas po na oras at himpilan. God bless everyone. Mabuhay ang Marinduqueño sa bawat saan mang sulok ng mundo.